Contextualization. So, in computer science, yung contextualization daw is finding relevant data to an entity. So, yun yung goal ng OOP o ng Object-Oriented Programming. So, ibig sabihin, kung isa siyang doktor, ano ang relevant data sa mga doktor? Diba? Specialization. Anong hospital siya nagtatrabaho? Ilang years na siyang doktor? Diba? Ilan na yung naging pasyente niya? Yun. Yun ang relevant. So, pag doktor ka, yung mga sinabi ko, yun yung data na relevant sa isang doktor. So, yun doon pumapasok yung contextualization. Ayan. So, butit na lalaman natin yung contextualization na yan. Finding relevant data to an entity. Sa computer science yan, computer science graduate tayo Although, hindi na nasabi, okay? At least, di ba, tinuro na sa akin, kami, hindi ko na isasama yung iba, sa akin na lang. Tinuro na sa akin ni Sir Aris Ignacio, tinuro na sa akin ni Sir A, at saka sa mga klase ko, ano yung contextualization without even mentioning it. Kasi ang kailangan lang naman namin is yung relevant data. Ano yung mga relevant data para maintindihan namin yung OOP. So, blessing in disguise ngayong January 27, 2025, almost, teka lang, 5 minus 2, after 23 years, kasi subject ko yung OOP, 2002 pa 4th year percent, 2002, so after 23 years, na yung pinagagawa pala namin sa classroom, may tawag pala doon. Sir A was trying to teach me how to make context of data. Yan. So, salamat na rin kay Sir A kasi yun na nga yun, di ba? Kagaya ng lagi ko sinasabi, tinuro na sa amin to, pero it's up sa amin to extend that. Kasi yung iba, program, pero yung concepts hindi alam. Anong silbi ng program o kung yung mga concepts hindi mo alam, katulad nito. Magaling ka nga sa Python, pero nagagawa na yung mga data ba, nagagawa mo ng context, nahihirapan nga, di ba? Lalo na pag pinagawa ka ng ER diagram, di ba? Entity relationship diagram. Paano mo gagawin yung ER diagram kung hindi mo na ilalagay yung context sa data? So, yun lang po.